page SP 11, page SP 12, page SP 13, page SP 15, page SP 17, page SP 20, page SP 21, page SP 22, page SP 36, page SP 37, page SP 162, page SP 168, page SP 183. Okay ako. Ang importante ang Davao City. Sali mo na ang Pilipinas. Sana naman okay tayong lahat. I pray to God that everything is fine with the country. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Mainit na balita, pasabog mga kababayan, breaking news. Ang nilagdaang 2025 annual budget ng bansang Pilipinas mga kababayan na pinirmahan ni President Bongbong Marcos, abay, invalido. Naku, totoo ba to? Bakit pinirmahan? Yan nga ang nasilip ngayon ni 3rd District Congressman Isidro Ungab dito sa Davao City, na kung saan maraming mga kulang at putol-putol itong ginawa nilang BICAM report. Halaka. So pag sinabing BICAM report, ito'y committee ng isang lower house at upper house. So na kung saan, bakit nilagdaan ito ng mga ibang kongresista at yung mga nandyan sa Senado na mga senador? Dito tayo mapapaisip, ano kaya ang ginawa nila? At bakit kaya biglang umalis itong si Zaldico bilang committee chairman ng appropriations diyan sa loob ng Kongreso? Mapapaisip ka, meron nga ba talagang malaking pagkakamali? Ito yung tinatawag nating accountability mga kababayan. Yung posisyon ninyo at aabusuhin ninyo, talagang may pananagutan kayo dyan. Lalong-lalo na after ng BICAM report, pipirmahan ng mga congressman, senador, na kung saan pagkatapos niya ng mga first, second reading at iindurso na sa presidente, ngayon, bakit hindi man lang nakita ng President Marcos? Kung may mga kakulangan pala, may mga putol-putol pala, mamaya makikita niyan sa video clip na kung saan ang dami pala mga hindi siya kumpleto na report. So ibig sabihin, mekos-mekos nga ba mga kababayan? Magic na lang nga ba itong gaan natin? Problema na nga tayo. Ang dami na nating problema sa bansa natin, pati budget lulukuhin at imamagic. Haba, parang may makukulong yata dito mga kababayan. Isang accountability. Itong pananagutan ng Pangulong Bongbong Marcos, siya yung chief of staff. Siya yung talagang pipirma. Siya yung mag-review. And take note, narinig pa natin yon, nakita natin sa balita na kung saan ni-review di umano ng isang bangag itong bicameral report committee na kung saan aaprubahan niya itong 2025 annual budget. Kung ganun, ano pala yung sinasabi nila na nire-review niya? Abay, naku naman. Ito talaga si Bongbong Marcos, Mahilig ka talagang pakitang tao, no? Kaysa sasabihin mo, nag-review na kayo kasama ng team nyo, team bugok pala yan,
Bakit ngayon nakitaan ngayon na marami palang mga kakulangan? Paano maging successful, paano maging kompleto ang isang BICAM Report Committee? Gayon naman pala, ang daming kulang na amount. Paano nyo makukompute yan? Aba. So nakitaan doon sa balita na merong deficit, na may kakulangan na 20 billion. Aba, taka ha. Para nakakagulat to ha. Kaya nga siguro, ito ano lang natin to baka di umano Kaya nga siguro, no, nagtataka tayo, ito bang si Saldico ay nag-resign dahil sa kanyang health problem? Or pina-resign? Or talagang, ayaw niya na magtrabaho kasi nga natatakot? Or siguro nagtatago na? Kasi malalaman yan. Eto na ngayon yun. Akala kasi nila, lahat ng mga congressman sa loob ng Kamara ay bayaran na. Huwag kayong mag-ing-ing dyan. Kasi nandyan si 3rd District Congressman Isidro Ungab, incumbent and kasulukuyang tumatakbong congressman dyan sa 2nd distrito ng Davao City, mga kababayan. Kaya suplag kayo ngayon. Eto na po yung video, panoorin natin kung gaano kabuang-buang na ginawa nila itong 2025 annual budget. Nakakabwisit kasi ang daming problema. Ima-magic mo lang. Panoorin natin mga kabayan Eto na po. Mr. President, there are certain things that we wish to discuss tonight. Isa sa mga pinag-usapan dito sa not only in Davao City but in the entire country is itong ang national budget natin for this year. And joining us tonight, sir, is the our congressman from 3rd District in Davao City, and he is also the former chair of the Committee on Appropriations ng Congress to discuss some things on the budget, particularly doon sa bicameral report na pinirmahan ng Congress and Senate. So, I'd like to give the floor to Congressman C.B. Let me start with the procedure. When the President submits the budget to Congress, so it's usually submitted by the DBM to the House of Representatives because the budget emanates from the House of Representatives. Then pagdating sa House of Representatives, matanggap yung National Expenditure Program and the other documents, yung BASF, saka other related documents sa budget. Then dadaan yun sa first reading, second reading, third reading. So after it's approved on third reading, pupunta sa Senado. Pagdating naman sa Senado, the same procedure, first reading, second reading, and third reading. So usually, magkaiba yung naipasa ng lower house at saka upper house, yung ating lower house of Congress at saka Senate. Then whatever is the difference, i-harmonize yan sa pamamagitan ng isang tinatawag natin na Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee naman, pagkatapos nila, gagawa yun sila ng Bicameral Conference Committee report. Yung BICAM report na yun, assuming okay na, pipirmahan nila yun at i-ratify ng both houses, ng Senate at saka House of Representatives. After the ratification, so lalabas na yung enroll bill, pupunta na yun babalik sa Presidente. The President will sign the budget for it to become effective for the budget to operate the following year. Didiretso na lang ako, medyo mahaba kasi yung pag-usapan natin. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11. Page SP 12, page SP 13, page SP 15, page SP 17,
page SP20, page SP21, page SP22, page SP36, page SP37, page SP162, page SP168, page SP183. Mostly from the Department of Agriculture and on and program appropriations. So let's go directly to the page SP11 to SP12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Nahalata ko sila si Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP11 to SP12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104 billion 820 million 715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa program appropriations. At saka may nakita din akong observation. Sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146 billion 335 million 937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126 billion 728 million 221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Sana po mapanagot at maayos ito. Kasi ang daming problema ng bansa natin na kailangan ng pondo. Meron tayong problema sa health, sa PhilHealth subsidy. Meron tayong kakulangan na kung saan tinanggalan nila ng budget itong OBP. Na kung saan dapat maraming natutulungan yung burial assistance, yung medical assistance. Ang dami, no? Maraming silang mga pundo na dapat doon ilagay pero nandoon sa program funds, nandoon sa AKAP, AX, TUPAD, whatever na kanilang mga ayuda program. Hanggang sa susunod mga kababayan, tayo po'y magmuni-muni, tayo po'y magmasid sa bansang ito. Hanggang sa susunod nating video, maraming salamat and God bless us all. Bye!